nais niyang maging pangulo. Pero paano siyang magkakaroon ng tamang pagpapasya? Ni paggamit ng computer ay hindi niya alam. At inamin naman niya to nung siya ay DepEd Secretary. Pati yung matatag curriculum, hindi niya ito kayang i-review dahil ang sabi niya, wala siyang alam. Kapag daw kayo yung nagsasalita, huwag na raw talagang bigyan ng halaga kasi kapag pinapansin daw, napifeed yung kanyang papansin na ugali. Actually, wala tayong papansin na ugali. Sumasagot lamang tayo sa mga questions na nanggagaling din naman sa media. At katulad yan, pinansin niya ako. So, kailangan ko sagutin. Hindi ba? Wala tayong ibinibigay na anumang mga salaysay o statement nang hindi naaayon sa palasyo. At kung ayaw niya akong pansinin, wala naman akong magagawa. Hindi naman ako nagpapapansin sa kanya dahil hindi naman siya ang nagtatanong sa akin, kundi ang media. At siguro kaya lang ganyan siya magsalita kasi medyo behind siya masyado. May kasabihan nga tayo, di ba? Yung the brain operates on a use it or lose it principle. So kaya siya, hindi tayo tataka kung bakit medyo behind siya sa mga updates, mga current events sa mga ginagawa ng Pangulo at ng gobyerno dahil hindi nga siya marunong gumamit ng computer. So mukhang hindi siya marunong mag-research kung ano ba ang nangyayari sa kasalukuyan. And she also criticized, ma'am, yung unemployment daw sa bansa. About what? Unemployment, sabi niya, ang dapat na ginagawa, tinututukan yung trabaho at kapag hindi tinutukan, ganyan yung nangyayari. Tumataas ang unemployment, namumutang tayo ng Okay, meron din ako nadinig, parang nabasa ko na isa sa kanyang mga sinabi na ang Pangulo daw ay hindi nagtatrabaho. We're talking about trabaho. No? Sabi niya hindi daw nagtatrabaho ang Pangulo. Kaya nga nakakalungkot, inamin niya na hindi siya marunong gumamit ng computer. At ginagamit lamang niya ang pinakamahal yata na laptop, gamit lamang ito sa kanyang pag-zoom. So, again, hindi niya alam ang nangyayari, kung anong tinatrabaho ng Pangulo. Kita niyo naman po, kayo po nandito ngayon for the ASEAN Summit, ang Pangulo po ay nagtatrabaho. Bago pa pumunta ng Cebu, nakita niyo naman po, siya ay tinignan po ang sitwasyon sa Albay, sa pag-aalburuto ng Mayon Volcano. Maliban dyan, pumunta rin po siya at ginampanan ang pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan sa bawat barangay at bawat bayan makikinabang. So nakita niyo po kung gaano po magtrabaho ang Pangulo. Ngayon, nandito siya, abalang-abala ang Pangulo sa ASEAN Summit at ang mga concerned agencies at concerned departments ng ehekutibo ay nandito para magtrabaho. Samantalang ang Vice Presidente nandoon po sa ibang bansa at nagbabakasyon. So, wala po siyang naitutulong ngayon sa ASEAN at wala po siyang nagiging trabaho. Ngayon, kung meron tayong mga pagkakautang, ito po'y normal naman sa ibang bansa para maibigay na tulong sa ating mga kababayan. At tandaan po natin, lumaki ang utang, hindi po sa panahon ngayon lamang. Lumaki ang utang dahil namana po ni Pangulong Marcos Jr. ang napakalaking utang na nakuha ni dating Pangulong Duterte. At ito'y napabayaan di umano dahil sa mga pang-aabuso sa Farmally at sa mga ghost projects noon ng Build. Ma'am, do you honestly believe na hindi talaga marunong gumamit ng computer si VP Sara? And how she can lead the country kung hindi kahit simpleng teknolohiya hindi niya kaya? Siya magpapatunay niyan. Inamin niya mismo na siya ay hindi marunong gumamit ng computer. At ginagamit lamang niya ito kapag nagzo-zoom. So most probably may tagapindot pa siya nito. At yun ang nakakaalarma dahil nais niyang maging Pangulo. Pero paano siyang magkakaroon ng tamang pagpapasya? Ni paggamit ng computer ay hindi niya alam. At inamin naman niya to nung siya ay DepEd Secretary. Pati yung matatag curriculum, hindi niya ito kayang i-review dahil ang sabi niya, wala siyang alam. At ang kaya niya lang gawin ay magpukpok ng tao. So, papaano mamamahala ang isang kagaya ng Vice Presidente na magpupukpok lang ng tao nang hindi niya nare-review yung mga ginagawa ng mga taong inutusan niya?
critics, specifically Attorney Harry Roque, are challenging your statement a day ago na hindi friend si Pangulo at si Franco Babanta by posting old photos of the President and Franco Babanta. Can you just please clarify kung ano po ba ang status or relationship ni Pangulo with Mr. Mabanta? Okay, tingnan natin. Kailan ba yung sinasabi nila? 2018, wala naman nagdi-deny na naging social media director ng Pangulo itong si Franco Mabanta. We're talking of now. So, challenge ko rin, bigyan niya ako ng larawan na magkasama si Franco Mabanta at ang Pangulong Marcos Jr. Lalong-lalo na sa kanyang wedding kung saan ang mga kasamahan niya ay parang nagagawi sa tinatawag na DDS. May mga epekto po ba na idudulot nitong mga DDS trolls sa social media? Definitely. Definitely. Why? Katulad niya, ano ba ang sinusulong ng Pilipinas? Ano ba ang sinusulong ng mga ASEAN member states? Pagkakaisa, pagtutulungan. Pero mukhang wala ito sa lingwahe ng Vice Presidente na makipagtulungan at makipag-cooperate. Yusek, sorry, kailan nawala as social media director? Sa aking pagkakaalam po, ito lang po ang naibigay sa akin. Parang tumagal lamang po siya ng 6 months. Mga 6 months po dahil according to them, nagbigay sa akin ng info, medyo hindi nagustuhan yung style. Yun lang po yung aking nabigay sa akin information. And when was this, ma'am? Itong 6 months? Mga 2018. Style sa So, social actually, wala tayong personal knowledge dyan. But yun po yung naibigay sa akin yung information. But definitely now, they don't have relationship. I mean, the president and Mabanta. Wala po tayong alam sa ngayon. Dahil walang naibibigay sa akin anong impormasyon kung sila man po ay nagkakausap. Kasi meron naman siyang open letter. Itong si Franco Mabanta na naipost. So, kung sila ay close, ngayon, bakit open letter pa? Di ba dapat personal siyang nakikipag-usap? 6 months yung security na ganun. Yun ang binigay sa atin. Yun ang binigay na information. Mga 6 months. More or less, mga Did 6 not months. play a role in the Sa 2022, kasi 2018 yun eh. So kung more or less 6 months, mukhang hindi na. Yun ang aking pagkakaalam. Okay? Yun lang ang aking pagkakaalam. Thank you. Okay. You say any detail what is in Mabanta's style na hindi nagustuhan? May sinabi sa akin pero hindi ko nasabihin. Kahit yung in gold strokes. In gold strokes. Mukhang ang hindi baka hindi nalilinya. Ito lang naman ay aking sa panta. Baka hindi nalilinya sa prinsipyo ng bagong Pilipinas.